Open your Bibles in the book of Revelation. Bigla kayo na nahimik. Revelation, Master. God is good all the time. Revelation. Revelation chapter 1, beginning from verse 4 up to verse 8. Revelation chapter 1, beginning from verse 4 up to verse 8. Gawin po nating salita ng ating pong pagbasa. John to the 7 churches which are in Asia. Grace to you and peace from him who is and who was and who is to come, and from the 7 spirits who are before his throne. Verse 5. And has made us kings and priests to his God and Father. To him be glory and dominion forever and ever. Amen. Verse 7. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end, says the Lord, who is and who was and who is to come, the Almighty. Pinagpala na po ng Panginoon pagbabasa ng kanyang salita. You may now take your seats, please. The title of the message that I would like to share with you today, or this afternoon, is All Because of Him. All because of Him. Judas is dead. Tayo po'y nagdiwang noong nakaraang linggo ng resurrection. And Judas has been dead. Pilate wishes that he's dead. The cross had been taken down. And the empty tomb, well, it's still empty. Now what? What has this last 4 weeks had accomplished? Doon po sa pagpasok ni Jesus in the city of Jerusalem, hanggang sa kanyang pagkapako sa krus, hanggang sa kanyang pagkalibing, at pagbangon mula sa mga patay. What had been accomplished? As a 3rd century man was anticipating death, siya po ay nagsulat ng kanyang last words sa kanyang pinakamatalik na kaibigan. At ito po ang laman ng kanyang isinulat. It's a bad world, an incredibly bad world. But I have discovered in the midst of it a quiet and holy people who have learned a great secret. They have found a joy which is 1,000 times better than any pleasure of our sinful life. They are despised and persecuted, but they care not. They are masters of their souls. They have overcome the world. These people are the Christians. Pakita mo nga yung katabi mo, Christian ka ba? Balikan mo naman ang tanong, sigurado ka ba? Okay? Sabi niya, these people are the Christians, and I am one of them. There is joy beyond comparison in being a Christian. The strength and the happiness of a man consists in finding out the way in which God is going and going in that way, and I'm going in that way too. Sa mga kapatid, ano po ang aking sinasabi? If you are a Christian, you know the joy that comes from God. Amen? Pag tayo mga mananampalataya, alam natin na ang totoong kagalakan ay nagmumula sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga di ba may awit tayo, lumang awit na. Ang buhay Kristiyano ay masayang tunay. Alam niyo, ang mga nakapagsagot lang, yung mga chronologically advanced na. No? Yung mga bata pa, hindi na alam yan. No? Pero meron isang lumang awit. Alam niyo ba na ito yung mga pinakakanta sa mga krusada noon? Hindi ang mga pinakakanta noon ay Hillsong. Nung nauso ang street evangelism, ang mga pinakakanta noon ay buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. No? Meron pang ano yan kadugtong yan masaya, ako ay masayang masaya. Sapagkat iniligtas niya. Ano yan, Pastor? Kanta ba yan? O, kanta yon. Okay. Alam natin na ang buhay Kristiyano ay masayang tunay. Now, if you are not a Christian, then you're missing out something important in life. Kung hindi ka mananampalataya, meron kang hindi nararanasan sa buhay mo. That forgiveness and that joy that comes from God. Alam nating lahat that a life that is abundant and fulfilling is all because of Jesus. It's all because of Him. Ang buhay na ganap at kasisiya ay hindi natin makukuha sa mundong ito.
Ang buhay na ganap at kasiyasiya ay makukuha lamang natin sa pamagitan ng ating Panginoong Hesus Kristo. And let me tell you 3 things na meron ang isang Kristiyano all because of Jesus. And if you are not a Christian, there are 3 things that you can have from Jesus. Number 1, because of Him, we have peace with God. Pakisabi sa iyong katabi, peace. In verse 5 up to verse 6, it says, to Him who loves us. Alam natin na ang Panginoon ay nagmamahal sa atin. At dahil sa kanyang matinding pagmamahal sa bawat isa sa atin, si Jesus mismo ibinigay niya ang kanyang sariling buhay upang ikaw at ako ay magkaroon muli ng tamang ugnayan sa Diyos. Alam mo ba na ang tawag sa atin ng Diyos, kung wala pang Jesus sa buhay mo, ang tawag sa atin ay enemies of God. Kaaway ng Diyos. But because of Jesus, no longer we are called enemies of God, pero ngayon ang tawag na sa atin ay children of God. Ikaw at ako, ang tawag na sa atin, mga anak ng Diyos. Every time that I'll be sharing God's Word to an individual, ako po ay may kakaibang tanong. Hindi po ako kasi natural magtanong. Ang tanong ko, kaaway ka ba ng Diyos? Basta wag lang akong sasapukin. No? Kasi ganun ko, kamusta ka na? Kaaway ka ba ng Diyos? No? Pagka may mga ganun tanong, baka may lumipad na kamay or what, di ba? Pero pagka tinatanong ko, anong sagot sa akin usually? Ano ka ba? Hindi naman kailangan pumunta ng church para maniwala sa Diyos. Siyempre, hindi ako kaaway. Kasi pag tinanong mong Christian ka ba, anong usual na sagot? Oo. But if you will ask them, kaaway ka ba ng Diyos? They would reason out. And then I will begin to explain to them, alam mo ba na kapag wala kang Jesus sa buhay mo, pag hindi mo tinanggap ang pag-ibig ng Diyos sa buhay mo, kaaway ka ng Diyos. And they began to listen. As they began to listen, naiintindihan nila na ang pag-ibig ng Diyos, kapag tinanggap ng tao, ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. You see, my friends, you cannot have peace from God if you have never accepted His love for you. Tayong mga Christian, alam na natin yan. Na nung tinanggap natin si Jesus, nagkaroon tayo ng kapayapaan. Nagkaroon tayo ng kasiguraduhan sa buhay na walang hanggan. Alam na natin ngayon na naibalik na tayo sa pamagitan ni Kristo sa orihinal na disenyo ng tao ang magkaroon ng mabuting relasyon sa kanyang manlilikha. Brothers and sisters, peace is an offspring of His love. I like that. Ang kapayapaan ang bunga ng pag-ibig ng Diyos. At kapag nasa iyo ang pag-ibig ng Diyos, meron kang kapayapaan. Pakisabi sa iyong katabi, there is peace in Jesus. Anong sabi ng Bible? The Bible says that the wrath of God burns against the wickedness and all evil and sin. But it was the love of God that took His wrath on His Son. Alam natin, tuwing mahal na araw, nagdiriwang tayo ng maraming ginawa ni Jesus and even yung crucifixion ni Jesus. Alam natin that Jesus don't deserve to die. Pero nung sabi ng Bible, ang lahat ng kasalanan ng tao ay iniligay sa Kanya. Upang sa Kanyang pagkapako sa krus, once and for all, mabayaran ni Jesus ang pagkakasala at matubos tayo sa lahat ng ating pagkukulang. Jesus became sin so that you and I can be forgiven. It was because of Him, you and I have peace. Alam mo ba na hindi tayo ang humanap sa Diyos? Ang Diyos ang laging humahanap sa atin. At gumagawa ang Diyos ng lahat ng paraan para abutin ang bawat isa sa atin. You know that. Takas tayo ng takas sa Panginoon noon. Ha? Pag ini-invite ka, takbo dito, takbo doon. Oo, sige, sasama ako. Sama ka sa fellowship. Oo, sige, sasama ako. Punta mo ako dito, daanan mo ako, ha? Daanan mo. Bis na ako pag dumaan ka. Pag daan mo, wala siya doon. Gawain natin noon yun. Hoy, daliw ka naman ng cell group namin. Ano bang ginagawa niyo dyan? Nagba-Bible study? O sige. Sasama ako. O sige, pupunta.
Pag oras na ng cell group, Bible study, wala doon. Diba? Pag pinuntahan mo sa bahay, sinundo mo, ay, aling pinatatag na po kay ni nanay, magsi-cell group na daw po, Bible study na. Sabihin mo, wala ako. Okay? Ang daming paraan nating ginawang pagtakas sa Panginoon. Pero alam mo at alam ko, hindi naubusan ng paraan ng Diyos para abutin ang bawat isa sa atin. Hindi siya nawalan ng paraan para tayo'y makakilala sa Kanya. In one way or another, nagbubukas ng paraan at gumagawa ng paraan ang Diyos para tayo'y makasumpong ng totoong kapayapaan sa pamagitan ni Kristo Jesus. In Colossians 1:21 it says, once you were alienated from God and were enemies because of your evil behavior, but now, because of Jesus, He has reconciled you by Christ's physical body through death. Ngayon, maayos na ang relasyon natin sa Diyos. Hindi na impyerno ang punta natin. Hindi na kamatayan ang hatol sa ating mga pagkakasala. Ikaw at ako ay pupunta na ng langit. Oh, that's good news. That's good news, Pastor. Yeah, you are now belonging to the family of God. Pero matapos ang kapayapaang iyan, alam mo ba na may isa pang kapayapaang ibinibigay ang Diyos, lalo na sa mga anak niya? Ang sabi ng Philippians, it is the peace that surpasses all understanding. Ang kapayapaan ay binibigay ng Diyos na maging sa tindi ng mga problema natin, meron pa rin tayong dalang kasiguraduhan. Na sa kabila na napakaraming problema, payapa pa rin tayo. Alam niyo ba na kakaiba talaga ang buhay Christian? No? Hindi lang buhay Kristiyano yung masayang tunay. Ang buhay Kristiyano mapayapang tunay. No? Hindi naman dahil gusto na nating, mapayapang tunay. Bakit? Sa kabila ng dami ng problema natin, ang mga Christian, ang talagang nagtitiwala sa Panginoon, nakakatulog kahit madaming problema. At kung matulog, naghihilik pa. Ibig sabihin, masarap matulog ang Christian. Ang iba nga sa atin sa sobrang payapa, ngayon nga nakakasumpong ka na ng kapayapaan. Tingnan mo nga yung katabi mo, baka payapa na siya. Yeah, because of God, we have peace in our lives. Kahit na yung worst scenario, worst scenario ng buhay natin, we can still laugh, we can still smile, because of the peace that God has given to us. Alam po, one time I was praying, hindi ko na po sasabihin kung kailan. I was really praying and praying for all the people na naghihingi ng prayer requests sa Facebook, sa email, sa tawag, and everything. I was praying. And I was praying for them jubilantly. No? Masaya akong pinagpipray sila. Panginoon, hawakan mo po, pagpalain mo. May karamdaman si kapatid na ganito, pagalingin mo po siya dahil sabi ng salita, ikaw yung manggagamot. But how many of you believe na ang pastor pinagpe-pray din ng sarili? Ay, pinagpe-pray din po namin mga sarili namin. No? Hindi kayo niniwala. We pray for ourselves. No? At nung ako po'y magpe-pray na sa sarili ko, because of the so many burdens that I'm carrying that time, alam niyo nung nagpray ako, Panginoon, alam niyo po ang kanang ginawa ko? Bugtong hininga, Panginoon. You know what I'm having right now, Lord. Hindi pa tulad nung iba. Pag pinagpipray ko yung iba, laging may pangako, Panginoon, sabi ng salita mo, makapangyarihan ka. Nung ako na, Panginoon, you know the problem that I'm having right now. And this is the first time that I'm going to make a confession. Total, tayo-tayo lang naman. Tsaka yung mga taga-Cinema 6. For the first time, nakatulog ako while praying. First time yun. Hindi ko nasasabi kung may second pa, basta first time yun. Okay? I fell asleep. Sa pagod, sa lungkot, sa dami ng challenges, sa pressures, I fell asleep while praying. Alam nyo, nung ako'y natutulog, may naririnig akong kumakanta. I know it was a dream. Ang kinakanta lang, it is well, it is well, it is well with my soul. That's an old hymn. Ba? Ang sabi doon, when peace like a river attended my way, when sorrow like sea billows grow,
Whatever my lot, thou hast taught me to say, it is well with my soul. Nagising ako ng madaling araw, at sabi ko, totoo nga, no? Ano man ang kalagayan ko, ang isang Kristiyano, sasabihin niya, Lord, it is well with my soul. Okay lang yan, Lord. Okay lang. Pagkagising ko, naalala ko ang awit na yon. Nagpray po ako ulit. Nagpray ako. And, by the way, I repented na nakatulog ako while praying. The following day, ni-research ko yung kantang iyon. And I found out na ang sumulat ng awit na iyan, ng hymn na yan, ay si Horatio Spafford. Si Horatio Spafford ay isang businessman na kung saan ang kanyang asawa at 3 mga babaeng anak ay pinasakay niya ng barko papunta ng Europe, pabalik ng Europe. At siya'y naiwan dahil meron pa siyang mga business meetings na aatinan in the United States. Papunta ng Europe, yung pong barkong sinasakyan ng kanyang pamilya ay inabutan ng napakalakas na bagyo. Lumubog ang barko at ang tanging nabuhay lang ay ang kanyang asawa. Nung itong asawa niya ay nakapunta na sa isang ligtas na lugar, nagtelegrama siya kagad kay Horatio. Ang sabi niya, all of our daughters have been lost. Only I have been saved. Si Horatio, he took the next vessel. As they came near the place na kung saan lumubog yung barko, sinabi nung skipper, diyan lumubog yung barko. He knelt down, he was crying. Kumuha siya ng pen at ng paper. Ito ang kanyang sinulat. When peace like a river attended my way, when sorrows like sea billows roar, whatever my lot, thou hast taught me to say, it is well with my soul. Kapatid, hindi mo masasabing it is well with my soul kung wala kang Jesus sa buhay mo. Hindi mo masasabing, Lord, okay lang yun kung wala kang relasyon sa Diyos. Kung walang kapayapaan sa buhay mo, you can never say it is well with my soul. Pero purihin ang Panginoon. Bakit? Anuman ang pinagdadaanan ng isang mananampalataya, pwede niyang sabihin, it is well with my soul because he knew for a fact, alam ng isang Kristiyano na hindi siya nag-iisa sa kanyang buhay na maging sa pinakamapapait na sandali ng kanyang buhay, kasama niya ang ating Panginoon. There is the peace that comes from God that make us sure of the things that are happening in our lives. Anong laging bukang bibig ng tao? Anong laging bukang bibig ng mga mananampalataya? God will make a way. Amen? Lagi nating sinasabi yun. Hindi dahil sa kinanta ni Don Moen. Hindi dahil sa national anthem yan ng mga Kristiyano. Oh no! God will make a way dahil alam natin, laging may ginagawa ang ating Panginoon. We're always sure that He will do something in our lives. At kapag kasigurado ka na laging may ginagawa ang Diyos, may kapayapaan sa puso ng bawat isa sa atin. Anong sabi ni Jesus in John 16:33? I have told you these things so that in me you may have peace. In this world, you will have trouble. Sabi mo nga sa katabi mo, you will have trouble. Hindi po ako nagsabi niyan. Sabi yan ni Jesus. In this world, you will have trouble. But take heart, I have overcome the world. What does it mean? Sulat mo to. No circumstance, no problem, nothing can rob you of the peace God has given to us through Christ Jesus our Lord. Amen? Walang problema, walang sitwasyon ng buhay ang pwedeng mag-alis ng kapayapaan mo sa puso na bigay ng ating Panginoong Kristo. Ikaw at ako ay mga mananagumpay. About 20 years ago, sa Time Magazine, kanila pong finiture ang 5 missionary families na talagang naglingkod ng tapat sa Panginoon at sa ibang tao. Isa sa mga pinarangalan ay ang pamilya ni J. Russell Morse. Si J. Russell Morse po ay isang missionary in China. At siya po ay sa kabila ng pagpigil sa kanya, mas pinili ni J. Russell Morse na tumuloy pa rin para magmisyon. And we know that China is a communist country. So ang ginawa, hinuli siya.
At ang sabi sa kanya, hey, you don't have to bring anything. We'll take good care of you. Pero you know, for 18 long months, ikinulong nila itong si J. Russell Morse. Gusto niyo malaman kung gaano kalaki ang kanyang kulungan? 1 meter by 1 meter lang. Square lang. Hinulog siya mula sa itaas. Wala siyang kama. Walang bintana. Ang kulungan niyang iyon. Napakalamig ng kulungan. Napakaliit ng amount of oxygen na pumapasok. At ang pagkain niya ay pagkain halos hindi mo rin makain. Ang tubig ay nanggagaling mula doon sa itaas at kailangan niyang uminom mula doon sa tubig na iyon. And to make matters worse, ikinulong siya for 18 months sa lugar na iyon ng naked. Walang kasuotan. Pero alam niyo, sa kabila ng pahirap na kanyang dinanas, nanatiling matino ang utak ni J. Russell Morse. Alam niyo po ba kung ano ang kanyang ginawa? Ang sabi niya when he was interviewed nung siya pinalaya na, ang sabi niya, the only thing that helped me keep my sanity during that period were the Bible verses and hymns I had memorized. Memorized. Okay? Uulitin ko, memorize. Kabisado. Hindi yung verse na sinabi ni pastor. Hindi nung nandun siya, oh Lord, ano masabi ni pastor? Ano? At yung mga awit na kanyang inaawit, hindi yung nakikita sa LCD. Memorize. Isa sa mga verses na lagi niyang sinasabi at kanyang pinanghawakan is Philippians 4:6. Ano yung Philippians 4:6? Alam niyo ba yan? Hindi. Sabi dito, don't be anxious about anything, but pray about everything. And with thanksgiving, let your requests be made known to God. Paulit-ulit yun. For 18 months, nandun siya sa selda. He was saying those verses. He was singing songs of praises unto God. Kaya paglabas ni J. Russell Morse mula sa bilangguan in China, nanatiling masayahin si J. Russell Morse. Hindi siya dumaan sa deprogramming. Bakit? Anong sabi niya? In Jesus, I have found peace that surpasses all understanding. Sabi niya, ito yung kapayapaan na anuman ang sitwasyon. Ang Kristiyano, in the end, makinig ka, in the end, ay isa pa ring mananagumpay. Jesus' first word. Naalala mo ba yung first word ni Jesus? Matapos ang resurrection. Anong hello? Huh? Alam mo ba yung first word ni Jesus? Nung nagpakita siya sa mga disciples niya, naku, hindi alam. Do you remember his words? Anong sabi? Buti pa siya, alam niya. Peace be with you. Nakasarado yung pintuan. At yung lahat ng mga disciples, they are really scared. And they are so frightened about their own lives. Bakit? Yung leader nila na si Jesus, pinatay na. At yung binalita ng mga Mary, ng mga Maria, ng mga kababaihan, hindi nila pinaniniwalaan yun. Dahil para sa kanila, sa kanilang kultura noon, ang mga babae hindi dapat paniwalaan. O wag sumama ang tingin mo, sa kultura nila yon. Kaya hindi sila niniwala doon. Pero nung pagpasok ni Jesus, sa kabila na nakalak yung door, ang unang lumabas sa bibig ni Jesus, peace be with you. Ito ang observation ni Max Lucado. Sabi ni Max Lucado, the betrayed sought his betrayers. And what did he say to them? Sinabi ba ni Jesus, what a bunch of fluffs you are? Pagbati niya, hey, what a bunch of fluffs you are. Iniwanan niyo kaya ako sa ere. Ginanon ba sila ni Jesus? Sinabi ba ni Jesus na ikaw, Pedro, yabang-yabangan ka pa? Tatakbo ka din pala. Now, anong sinabi ni Jesus? Peace be with you. The very thing that they didn't have was the very thing that He offered, peace. Alam ni Jesus na bagabag ang puso ng kanyang mga disipulo.
At alam ni Jesus na ito ang kanilang kailangan, kapayapaan. And the good news is, yung klase ng peace na yan ay nananatiling ino-offer ng Diyos sa ating mga buhay hanggang sa mga oras na ito. Jesus died on the cross for our sins, and He shed His precious blood so that we can have peace with God. To be accepted in His family, to be counted as a child of God, no longer enemy, but a child of God. And after that, He gives us peace that surpasses all understanding. That no matter what the world will throw at you, ano man ang ibato sa atin ng buhay, ang isang Kristiyano na itataas niya pa rin ang kanyang kamay at sasabihin niya, okay lang to, Lord. Okay lang to. Mapagtatagumpayan ko to kasi kasama kita. That's the kind of peace we have in Jesus. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Secondly, because of Him, we have pardon from God. In verse 5 it says, freed us from our sins is our pardon. We receive forgiveness. Ikaw at ako ay nakatanggap ng kapatawaran dahil kay Kristo. Sino po sa inyo nakakatanda ng storya ng the prodigal son? Di ba sa Bible, isang beses lang naglayas yung lalaki at isang beses lang siya bumalik? May nabasa ako na comics na kanyang inilarawan yung the prodigal son. Sabi nung tatay, hey, this is the 4th time we've killed the fattened calf. No? 4 na beses kang naglayas, 4 na beses kang bumalik. No? We may smile at it, but no matter how comical it may appear, makinig ka. God does that over and over again in our lifetime. Gaano karaming beses ka man tumalikod sa Panginoon, gaano karaming beses ka man nagkasala laban sa Diyos, at kahit gaano pa karami ang kasalanan mo sa buhay, handa ka pa ring tanggapin ng ating Panginoong Hesukristo. Because of Jesus, we have forgiveness. Because of Him, God's hand is always open for His people. Anong sabi ng Bible? Kailanman hindi tayo itinataboy o itataboy ng ating Diyos. Kaya gaano man kalaki ang ating pagkukulang sa Kanya, there is still forgiveness from God. Ang Microsoft po ay naglunsad ng kanilang operating system na ang tawag ay Windows. Parang naintriga ako. Ba't kakaunti lang nakakalam? Sino po sa inyong gumagamit ng computer? Yung iba, yumuyo ko. O ganito na lang. Sino po sa inyong nakakita na ng computer? Ang pinakasikat at widely used na operating system in the whole world, they say, is Windows. One of the features of Windows that has caused a stir is its system restore feature. Sabi ng Microsoft, sila lang ang merong system restore during that time. So how does it work? Hindi ka computer expert, hindi ka IT, hindi ka programmer. Ang tanging alam mo lang gamitin sa computer ay Word. No? Word na nga lang, hindi mo pa ma-save. No? Biglang nag-crash yung computer mo. Hindi ka expert. Anong gagawin mo? Siyempre, matataranta ka. Yung financial statement mo, nandun. Yung project ng anak mo, nandun. No? Yung mga importanteng dokumento mo, nakasave sa computer mo, sa laptop mo, biglang nag-crash. Ang sabi ng Windows, pwede kang pumunta sa properties at pwede mong puntahan yung icon na System Restore. So, pag-click mo ng System Restore, yan ba yun, Josa? Okay. Yan, yung System Restore na yan nasa Microsoft, i-click mo lang yan ng Next. No? At pag-click mo yan, ipapakita sa iyo kung anong date ang pipiliin mo kung gusto mong i-reset yung computer mo on an earlier date. Kunwari, Webes nag-crash yung computer mo, pwede mo siyang ibalik on Wednesday or Tuesday. Ha? At sabi nga ng author, voila! Okay na ulit ang computer mo.
as if walang nawala sa'yo. How would you like that in life? Ang sarap siguro kung ang buhay ng tao may system restore. Pumalpak ka, system restore. Balik ka sa ibang date. How would you like that? O kung meron mang gadget na may system restore, siguro ang dami sa atin meron. Mali yung sermon ni pastor, system restore. Nakaka-offense si pastor, system restore. Kaya lang ang problema, kapatid. Sa buhay ng tao, walang system restore. Si Juan, pwede niya sigurong i-system restore ang buhay niya before he lose his wife. O si Pedro would go back to the day before he had tampered yung kanyang time card. Bago siya matanggal sa trabaho. Pwede sanang i-system restore. Si Crispin, bago niya sana inaway ang kanyang kapatid na si Basilio. Pwedeng i-system restore ang buhay. But the problem, brothers and sisters, walang system restore ang tao. And I want you to understand this. Maaring hindi burahin ng Panginoon ang mga consequences ng ating mga ginawa, but He promised something better. Ano yung pangako ng Diyos? To forgive us. Na anuman ang ating nagawang pagkukulang o pagkakamali sa buhay, sa Kanya, merong kapatawaran. Amen? Pakisabi sa iyong katabi, may kapatawaran kay Jesus. What Windows calls system restore, God calls it redemption. Anong sabi ng Isaiah? Seek the Lord while He may be found. Call on Him while He is near. Let the wicked forsake his way and evil man his thoughts. Let him turn to the Lord and He will have mercy on him. And to our God, for He will freely pardon. Hindi sinabi dyan na yung kakaunti lang ang may kasalanan ang lumapit. Yung word ng wicked ay kasukdulan ng kasalanan. Pero nung sabi doon, kung ikaw ay lalapit sa Diyos, makakasumpong ka ng pagpapatawad. Meron pong couple na they have been married for 15 years. Alam niyo naman na hindi po nawawala ang argumento at pagtatalo sa buhay mag-asawa. Kasi different individuals. Minsan nga, kahit na hindi mo pa asawa, boyfriend, girlfriend pa lang kayo, may argumento na eh. Yung kakainin nyo lang, nag-aaway na kayo. So itong couple na to, they have been married for 15 years. At sabi nila, sabi ng babae, mukhang hihiwalayan na kita. Kasi ang dami mong ginagawa na hindi maganda. Yung babae nakaisip ng paraan. Sabi niya, sige, bibigyan pa kita ng isang pagkakataon, pero gagawa ako ng boxes natin. Kahon. Sa kahon na yon, ang tawag nila doon, fault boxes. Lahat ng pagkakamali mo, ilalagay, isusulat ko sa papel, iuhulog ko doon sa box mo. And after 1 month, magbubukasan tayo ng kahon at papatunayan ko sa'yo na dapat kang hiwalayan. Mga babae nakaka-relate na. So it goes. Yung babae excited talagang sumulat. Talagang kung isulat niya talaga, detalyado. Iniwanang bukas yung lagayan ng tinapay. Okay. Doon sa fault box. Ano pa? Wet towels on the shower floor. Pangatlo, parang sawa. Alam niyo parang sawa? Parang ahas. Pagka pumasok ng bahay, nagubad ng sapatos, nakakalat, medyas, nakakalat, pantalon, nakakalat. No? Yung ahas na naglulugon, no? Yung nagbabalat. No? Sabi niya, ganun ka. Malakas humilik. No? Lagay. No? Mabilis kumain. Nilagay niya talaga. Literally. Ito po yung totoong pangyayari. No? Nilagay niya. Yung lalaki din naglalagay. Everyday naglalagay din siya. No? One dinner, nagkatapat sila. Ang sabi ng babae,
Ika-30th day na ng ating agreement. Itong gabing ito, malalaman natin kung hihiwalayan na kita. So sabi ng lalaki, okay, let's open our fault box. Binuksan ng lalaki yung kanyang fault box at tinitignan niya unti-unti. Ang mga sinabi ng babae, para kang ahas, lakas ka humilik. But he was smiling. He was smiling. Sabi tuloy ng babae, gusto na siguro to kung akong iwanan nito. Masaya pa siya na ang dami niyang nababasa. Yung babae din, excited na buksan yung kanyang fault box. Bakit? Excited yung babae kasi pag may nabasa siya doon, makikipag-argue siya. Ano, hindi totoo to? Gaganon yung babae. Pero to her surprise, pagbuklat niya ng kanyang fault box, pagkuha niya ng isang papel na nakasulat, I love you. Yung isang papel, I love you. Yung babae ay nakatanggap ng 30 I love yous doon sa kanyang fault box. Ibig sabihin, hindi tinignan ng lalaki yung kanyang mga pagkakamali. Ang kanyang hinighlight ay ang kanyang pag-ibig para doon sa babae. Now, hindi ko kinukwento ito para pagdating nyo ng bahay, magsigawa kayo ng kahon. Okay? Makapag-uwi niyo, makagawa nga niyan. Hindi 30 days, 5 days lang. Ano? Alam ko po matatalino kayo dito sa Nova. I'm not suggesting that you do the fault box, okay? Kaya ko po ikinukwento ito sa inyo to stress a point. Kung nagagawa ng taong i-overlook ang kamalian ng iba dahil sa kanyang pagmamahal, how much more ang ginawa ng Diyos sa bawat isa sa atin. Sukdulan ang ating mga kasalanan. Hallelujah! Pero dahil sa kanyang labis na pag-ibig sa atin, nagawa pa rin tayong patawarin at tanggapin ng ating Panginoon. But let me tell you, brothers and sisters, that God's love, His pardon, must be accepted. Kailangan mo itong tanggapin. In 1830, si George Wilson was convicted of robbing the U.S. mail. At noong pong panahon na yon, nakapagnakaw itong si George Wilson ng $783 noong 1830. Noong 1830, ang ganyang kalaking pera ay malaki na para sa kanila. At siya po ay na-convict at ang kanyang sentence was to be hanged, ibigti. Si President Andrew Jackson issued a pardon for Wilson. Kaya lang si Wilson, tinanggihan niya yung pardon. Sabi niya, I want to die now. I don't want to accept the president's pardon. I want to receive my sentence. Ito po'y nakarating sa Supreme Court ng Amerika during that time kay Chief Justice Marshall. At ang kanyang sinabi, and I quote, the value of which is determined by the acceptance of the person to be pardoned. If it is refused, it is no pardon. George Wilson must be hanged. End of quote. Anong sabi niya? Kung hindi tinanggap yung pardon, dapat bigyan ng sentence. Bakit? Ang epekto ng pardon, ang epekto ng pagpapatawad ay nasa ating pagtanggap. Maraming tao, for many times, they have heard the word of God. For many times, they have heard the preaching of God's word that God loves them. Pero napakaraming tao ang hindi tinatanggap ang mensaheng ito. But today, brothers and sisters, God is giving you this wonderful opportunity to accept the pardon through Jesus. Anong sabi ng Hebrews 8:12? For I will be merciful to their unrighteousness, and their sins and their iniquities will I remember no more. Oh, I like that. Sabi ng Diyos, anuman ang nagawa mong pagkakasala, hindi niya natatandaan, kinalimutan niya na. Ang tao hindi ganyan. Hindi tayo ganyan. Pag tayo may nagkasala laban sa atin, tandang-tanda natin. Tama. Damang-dama pa yung pagkakatama. Siguro ikaw yun. Ang tao, historian. Alam mo historian? Alam niya. Nakasulat. Hindi man sa papel, sa isip. Pag nagtalo yan, pag nag-away, kahit na magkaibigan lang, hindi naman mag-asawa kailangan eh. Magkaibigan lang, alam mo noong
noong 1993, ito yung sinabi mo. No? Nahuhukay bigla. Hindi lang mga istorya ng tao, mga sepulturero pa. No? Ang gagaling magukay. What am I trying to tell you? Sa tao, pag tayo nagkasala laban sa kapwa-tao, ang sasabihin niya, sige, pinatatawad na kita. Pero, hindi ko yan makakalimutan. Nagmarka ka dito, tsaka dito. Ganyan ang tao. Pero si Lord, with all of His power, with all of His omniscience, lahat ng bagay alam ng Diyos, He had chosen to forget. Bakit? Ganun kanya kamahal. And it's all because of Jesus. Pakisabi ulit sa iyong katabi, may kapatawaran kay Jesus. Last but not the least, I need to move on. Because of Him, we have a purpose in God. Ikaw at ako'y nagkaroon na ng direksyon ng ating mga buhay dahil kay Jesus. Amen ba doon? Bakit? Noong mga hindi pa tayo mananampalataya, magulo mga buhay natin. Ang mga alam nating kasiyahan ay mga panandaliang kasiyahan. Ang mga buhay natin nung kesera-sera, whatever will be, will be. Favorite yan sa, alam niyo ba na favorite yan sa videoke? Number 148. Favorite yan. Walang direksyon ang buhay ng tao noon. Pero nung nakilala natin si Jesus, nagkaroon ng direksyon ang buhay ng bawat isa sa atin. Nagkaroon ng purpose. When we had met Jesus in our lives, nagkaroon ng kulay, magandang kulay, ang buhay natin. Pero meron kang hindi ata nababasa sa Bible. Bukod sa buhay na may direksyon. Basahin mo yung verse 6. Sabi ng verse 6 to verse 7, the verse says, He made us to be priest. Sabi mo sa katabi mo, priest ka pala? Sandali. Huwag ka munang umalis. Ha? Papaliwanag ko. Since Jesus died, there should be no difference between clergy and laity. Wala dapat pagkakaiba ang pastor at ang attendee. Maliwanag? Basahin mo to. We are all priests. Ano ibig sabihin niya? We are all servants of God. Amen? We are all ministers. Natatanim, ano ka, pastor? Ano ka? Di ba ikaw yung representative namin? Pag nagtawag ang Diyos, hindi magtatanong si Lord na, sino ba ang representative ninyo sa Novaliches? Ayun yung pastor namin. Ano? Anong papel ko sa buhay mo? Basahin mo to. Ito yung gusto ko talagang sinulat I'm just your trainer that trains you all how to be ministers. Naku, sumama ang mukha. But that's the reality of thing. Every Sunday that I'm preaching, I'm training you na maging mga mabuting lingkod ng Diyos. Uulit-ulitin ko sa'yo. Magalit ka na kung magagalit ka. Hindi ka dumadalo ng church para lang umattend. Amen? Ikaw ay inihahanda ng Panginoon sa paglilingkod sa Kanya. Naku, paungol. Pagka sabi mo sa katabi mo, pagpalain ka, talagang sumisigaw pa, pagpalain ka! Pagka sabi mo sa katabi mo, lingkod ka. Pabulong. Pakisabi mo nga sa iyong katabi, minister ka. Pakitang gilas. We're all ministers. Alam mo ang motto dapat natin sa church? Every member a minister. No? Every member a minister. Lahat tayo ay dapat na naglilingkod sa Panginoon. Anong sabi ni Peter? You are a chosen people, a royal priesthood, a people belonging to God, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His marvelous light. Hallelujah! Anong sabi doon? Ikaw at ako ay pinili ng Diyos. Hindi sinabing, for you are the pastor only. Oh no. Sabi doon, for you are a chosen people.
Ibig sabihin, lahat ng kumikilala kay Jesus ay mga anak ng Diyos, pinili ng Diyos na tayo ay magliwanag sa mundong ito na makita at maideklara natin ang kabutihan ng Panginoon sa ating mga buhay. Ibig sabihin, hallelujah, ikaw at ako ay dapat na naglilingkod. Amen? Pakisabi sa iyong katabi, ulitin mo, minister ka. We are saved to serve. Not saved by works, but saved to work. Now, let me ask you. Yung buhay mo ba ay ginagamit na ng Panginoon? Alam mo ba na kahit nasaan ka, pwede kang maglingkod sa Diyos? Kung ikaw ay negosyante, you can share God's word even in business. Amen? Kasi may mga kliyente tayo na pagka nakikita tayo, di ba? Oh, saya-saya mo. Parang parang di ka nalugi. Ay, walang lugi kay Lord. Di ba? Alam mo yung mga simpleng ganon can really show to other people what you have that they don't have. Bigla na lang sila magtatanong, ano bang meron ka? Well, wag mong sasabing mainit kasi ang panahon. Huh? Yung iba, swerte lang niya. Oh, wala swerte. No. That's the opportunity for you to share God's word to those people. Amen? Kung ikaw ay estudyante, kahit na nasa eskwelahan ka, pwede kang mag-share ng salita ng Diyos. Huwag lang puro aral ang pinagagawa. Make use of your life to share God's word to others. You are a minister. Amen? Tandaan mo yan. Na tayo iniligtas upang maglingkod. Na tayo iniligtas upang maging mabuting patotoo sa mundong ito. Sa opisina. Sa kahit na anong trabaho na meron ka, you can be a minister. When was the last time you offered prayer sa iyong kaopisina? Pag pumasok, di ba yung mga kaopisina natin, pag pumapasok, alam naman natin kung may problema o wala eh. May mga pumapasok ng office na talaga masaya. Ay, good morning, lahat binabati. Tapos the following day, papasok siya. Alam mo naman kung may problema. When was the last time you had been a minister to that person? Kasi madalas we don't care. We don't care. Anong lagi sinasabi ng Kristiyan? Basta ako save ako. Basta ako langit, impyerno. Huh? Langit, impyerno. We don't care at all. Pero hindi tayo tinawag na maging ganon. We have been called to serve other people. Na yung pag-ibig ng Diyos ay makita sa pamagitan ng mga buhay natin. When was the last time na sinabi mo sa kaopisina mo, okay lang yan, lika pag-pray kita. O takot na takot kang sabihin sa kanyang ipag-pray kita. Pag lumingon na siya, ano yun? Wala. Tinitignan ko lang, baka kumulaps ka na. When was the last time you've been a servant? When was the last time you've been a minister? Sa Facebook mo, ako hindi ako KJ, ilagay mo kung anong gusto mong ilagay doon. Pero alam mo ba, kahit na sa Facebook wall mo, you can be a minister. Kahit sa Twitter mo, kung may Twitter ka man, may Tumblr ka man, may Cup o kung ano-ano, you can be a minister. Alam mo ba yon? Sa Instagram mo, yung mga picture-picture mo, you can be a minister. Hindi yung lalagay mo doon, so sad today. Okay lang yun kung so sad today, kung talagang sad ka. Lagyan mo man lang ng Bible verse para makita ng mga hindi mananampalataya at ng mga friendship mo sa Facebook na kahit sad ka, may pangako ka pa rin na pinangahawakan mula sa ating Panginoon. In that manner, nagiging ilaw ka pa rin para sa napakarami. Amen? Tatandaan mo, minister ka. Kahit saan ka pumunta, minister ka. Hindi ka man tawaging pastor. Hindi ka man tawaging elder. Hindi ka man tawaging leader. Wala ka mang, pastor ako. You are a minister. Amen? Makinig ka. Sa mga nagdadrive. Kung ikaw ay nagdadrive, we're all guilty with this. At biglang may kumat sa'yo. Hindi yung bubuksan mo pa yung salamin. Tanda.
Bigla ka nag-speak in tongues. No? Tandaan mo, minister ka. Amen? Kailangan nakikita yung kahinahunan. Amen? Hindi yung pagkinat ka, habulin mo. Ha? Alam mo, ikaw lang marunong ng ganyan. Ha? Eto, matindi. Kahit na magilidan ka pa, nabangga ka pa, tatandaan mo, minister ka pa rin. Pastor, ibang usapan na yun eh. Bangga na yun eh. Alam mo bakit? Hindi yung pag nabangga ka, talaga naman yung iba parang bagyo. Lalabas. Ano ba? Nung nagsabog ba ang Diyos ng kamangmanga, sinalo mo lahat? Alam mo yung mga salita, di ba? Masakit magsalita. Tingnan mo yung ginawa mo. Ha? Marunong ka ba mag-drive? Saan ka ba natuto? Di ba? Baka hindi mo namamalayan. Kasama pala natin sa church yun. Biglang, di ba, galit na galit ka. Siya kalmadong-kalmado. Ay, Brad! Nakikita kita sa Robinson. Nagkatabi tayo last Sunday. Ay, nakakahiya. Naintindihan po ba? Minister ka eh. Amen? Pagka kumakain po kayo sa restaurant, ay nako, bilin to. Pag kumakain ka sa restaurant at hindi mo nagustuhan yung serbisyo, huwag ka nagdadabog. Minister ka. Hindi yung, ano ba yan? Kaya nga soup dapat mainit. Tikman mo. Malamig. Tapos sasabihin mo, Christian ka. Alam niyo mga kapatid, hindi natin namamalayan, bakit nagsiserve sa atin? Attendee din pala. Kaya ako, maingat ako sa ganyan eh. Kahit na malamig, init nito. You become kind with them. Kasi, you know what, my wife and I, we had some time together out. May mga tao talagang babati na hindi namin kilala. Kasama mo sa restaurant, hindi mo kilala. Nakasalubong mo sa mall, hindi mo kilala. Pero kilala ka nila. Lalo na sa pagkain. Pastor Dave and I, we went out. Makakwento lang, no? We went out with the guests. We went into a restaurant, a good restaurant. Alam niyo naman ang mga Western, kasi mga guests namin, mga Western. Kung umorder sila, kahit na wala sa menu, umuorder. Nang gusto nila. Kunwari, hindi naman pwedeng mashed potato yung gusto nila, mashed potato. Bakit? Kasi sa Amerika, pwede yun. Sa atin, hindi pwede yun. So, nakikipag-usap. Ay, Inglesero, syempre, Amerikano. Yung waiter, okay. Okay lang siya lang, okay. Alam niyo, nung paglingon ko dun sa attendant, ang sabi niya sa, Pastor John! Huh? Tapos paglingon niya, nakita, Pastor Dave! Huh? Kasi isa sa amin, gusto na naming mainis. Nung tinawag niya, Pastor, parang may binuhusan sa amin na malamig na, o nga pala, Pastor kami. Kasi ang tagal na namin nagpapaliwanag. 15 minutes na kami nagpapaliwanagan kung anong order namin. Kaya dapat maingat. Kasi bakit? Minister tayo. Amen? Kahit sa bahay natin, sa mga housewife, imbis na buhay ng may buhay ang pinagkukwentuhan, life sharing ng life sharing, life ng iba ang sinishare. Okay? You be a light and a salt to others. Amen? Pakisabi mo nga ulit sa iyong katabi, minister ka kasi. Ano ang sabi nitong isang author? Sabi ng author, my gifts are not for me. They are for you. Your gifts are not for you. They are for me. If I am not using my gifts, I deprive you. If you do not use your gifts, you rob the church. Kung hindi rin lang tayo maglilingkod at hindi tayo nagiging lingkod para sa Panginoon, we're robbing God. Kapatid, once we are forgiven and have peace, pardon from God,
we can have a new purpose in life. Anong sabi ni Thomas Carlyle? A man without a purpose is like a sheep without a rudder, a waif, a nothing, a no man. Have a purpose in life, and having it, throw such strength of mind and muscle into your work as God has given you. Determined to become all that God created you to be. Gamitin natin ang ating mga buhay bilang paglilingkod sa iba. Tanda mo kapatid, hindi ka lang naligtas para mapunta ng langit. Niligtas ka at nailigtas ka ng Panginoon upang maging mabuting patotoo sa buhay ng ibang tao. Upang sila rin naman ay makakilala sa Panginoon bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Now, sesegue ako. This coming May 5, we will be opening up Word of Hope Nova Mall. Because of the many transactions and renovations, nausod po ng May ang ating pong opening sa Nova Mall. Ano ang isesegue ko? Kung seryoso ka talaga ngayon na sinasabi mo, Pastor, gusto kong maglingkod sa Panginoon. Pagkatapos ng service, may sign-up sheet doon. Sumulat ka. Pagsulat mo ng pangalan mo, contact number, huwag kang maglagay ng kung ano-anong number na pag tinawagan ka, hindi naman pala ikaw yun. Okay? At ilagay mo doon kung anong ministry mo gusto. Usher, praise and worship. Lagay mo doon, sa dulo. Huwag na huwag mong ilalagay attendee. Ha? Attendee ka na nga dito, attendee ka pa doon. No? Di ka na nagsawa. No? Ilagay mo kung anong ministry. No? Lagay mo doon. Kung talagang seryoso ka. And I would like to challenge each and every one of us na wag po tayong lagi na lang nakaupo. Amen? 4 na taon na ako sa Novaliches. 4 years. And this coming June, magse-celebrate na ako ng 5 taon ko sa Novaliches. Sa June 5, ang aking ika-5th year. Sa 4 na taong mahigit ko sa Novaliches, alam